Partner Troy? Okay. Kapartner Banat, your thoughts on this issue? Ako, ito nga yung kanina pa ang pinag-uusapan dito eh. Parang pag nai-insecure sila sa mga nangyayari dito sa loob, bigla-bigla na lang sila magde-decide ng kung ano-ano. Diba? Na parang gusto nila sila na masunod. Tanong ko nga dito, Torre, binili mo na ba tong kay OJC? Kasi kung binili mo na, may karapatan ka na. Sa'yo na to eh. Pero hindi sa'yo to eh. So anong karapatan mo na ikaw ang magdidesisyon? Again this is not search warrant. Malaking difference po yun Warrant of arrest po ang sineserve dito. Meaning, meron kang sapat na intelligence na nandyan sa loob, yung taong hinahanap mo at isiserve mo ng warrant of arrest. Isiserve mo. Hindi po isisearch mo. Magkaiba po yun. So paliwanag po ni Atty. Torrio yun na hindi ka pwedeng hindi mo alam kung asaan, tas hanap-hanapin mo, maguhukay ka. Ngayon nakita nyo po yung pinost ni Atty. Torrio na meron sila talagang ginawang bunker. Hinukay nila. Wala ho yun. Bawal ho yun sa batas. Yes. Warrant of arrest ang sineserve nila. Ayan Ang lalim na sa bawal po yan. Oo, malalim yan. Kaya naman pala na pasok sila ng pasok ng kung ano-ano, pati yung mga nagpapanggap na mga pulis, pinapasok nila, kasi naghuhukay na po pala sila. Which is, bawal po yan pag-serve ng warrant. Hindi ka pwedeng maghanap. Okay? Hindi ho ganun yung search mo isa-isa. O dito, hukayin natin to. Hindi ganun. Unless, meron ka talagang sapat na ebidensya at alam mo sa intelligence mo na meron. Sabi nga ni Atty. Torrio, kung alam nyo 10 araw na kayong naandi dito, di sana nahuli nyo na yung hinahanap ninyo. Sir Banat. Diba? Ibig sabihin, wala talaga. Yes, sir. Madagdag ko lang, kasi sabi din po na ni De La Rey na yung base daw po sa intel nila nga si Pastor Apollo Siquibira ay nasa KOJC compound pa rin daw po. Wala po, wala. Kaya nga kanina. Nila, Sir Banat, walang intelligence. Oo nga Yun nga sinasabi na nandito daw. Sabi ko nga kanina nung nagkakaroon ng dance contest dito, di ba? Sumisigaw yung mga taga-KOJC na, "We love you, Pastor." So sabi ko, naku, baka mamaya kabahan na naman itong mga pulis, gumawa na naman ng eksena. Hindi, kaya kinuha ko yung mic talaga. Sinabi ko, sa mga pulis wala po dito si Pastor. Talaga sinasabihan lang nila ng "We love you." Baka mamaya maglusuban na naman kayo dito. Kasi para na ho silang mga adik Alam mo yung mga adik na praning? Basta marinig lang nila si Pastor. Diba alam naman natin, bukang bibig ng mga taga-KOJC yan Diba na parang sinasabi nila, "We love you, Pastor," ganyan-ganyan. Lagi nilang inaano yan. Baka mamaya mapraning sila dito. Baka mamaya kung ano-anong gawin nila. Kasi ganun po ang nila Naiinis sila. Lalong-lalo na, ewan ko kung si Torre, si Marbil, o si Abalos, o si Tamba, naiinis sila, o si Marcos, na pag yung mga tao dito hindi nila maintindihan. Di ba? Para silang, ano ba nangyayari? Bakit ganun? Bakit nagpupuri pa, nagpapasalamat pa yung mga tao? Alam mo, ganun talaga ang buhay Pagka, di ba alam naman natin yan yung pagkakarnal, alam natin yan na minsan yung mga spiritual na bagay hindi nyo maintindihan. Wag naman po kayo mapraning. Una-una, napakalabo naman. May panahon nung unang pagpunta namin dito, di ba, I think it was March nga Nagpunta kami dito, na-meet namin si Pastor Kibuloy. First and last na na-meet namin si Pastor noong time na yon. Nung nagpunta kami dito noon, alam na niya ang lulusubin ito. Pinag-usapan na namin yun. So, ibig sabihin, kung alam mo na yun, then after how many weeks pa, bago lumabas yung warrant of arrest, alam mo na. Alam mo, nag-stay ka pa dito. Alam ko na, lulusubin ako dito. So, dito na lang ako. Gawa ako ng bunker dyan ako matulog. Alam mo na Di ba? Alam niya na ang gagawin sa kanya yung rendition. Kaya nga, at that time, hinahanap, parang pinapapuntan siya ng Senado, ayaw niyang pumunta kasi baka i-rendition siya ibigay lang siya ng Senado sa Amerika. 'Di ba? Yun Alam na niya nun.
So magtatago pa siya dito. Common sense naman, Tore. Wala silang common sense eh. Ay, well, oo, mukha eh. Dahil nga sa sobrang obsessed nila, wala na. Yung sense nila, wala na. Hindi na nga sensible yung mga ginagawa nila dito eh. Matatawa ka na lang. Ang nakakalungkot lang, natatawa ka, pero ang nagmumukhang tanga, yung mga walang kinalamang mga pulis na nasa baba. Di ba? Yung mga pulis na, ewan ko kung nakatangga o sumisipsip, eh sila yung nag-uutos ng mga walang sense na utos dito sa mga pulis na nasa ground. Kaya nga, di ba, yun nga yung bali-balita namin na nagkakaroon ng konting girian yung mga pinuno ng mga kapulisan kasi nga para nagmumukha na silang tanga dito. Mukha na, hindi ho sa ano pero ganun na ho ang itsura ng mga pulis dito, mukha na po silang tanga. As in, parang, sige, anong gusto nyo? Anong gusto nyo? Nandiyan na kayo. Ayan, 10 nakaalat na kayo. Manat ba? 10 araw, 24/7 operation, pero wala pa rin. And at saka, sana nga kung pinipigilan sila eh. Alam mo yun, sana kung pinipigilan kayo dito, hindi. Pag trip ninyong i-occupy, ino-occupy nyo na. Pati tubig, tinanggal nyo. Kanina, tinanggal, pati yung internet. Lahat na lang talaga ng trip nila gawin, ginawa na nila. Ano pang hinahanap ninyo? Ano pang gusto niyo mangyari? Wala, nagpapakita lang sila ng puwersa. Diba? Ako nakikipaglaro na nga lang ako doon sa ibang mga pulis eh. As in, binibiro-biro ko na lang. Although, ayaw lang nila ng nakakamera para wag naman daw silang pagalitan ng mga amo nila. Pero ako nakikipagkulitan na ako. Sabi ko, pahawak nga nitong mga shield ninyo. Ito yung ginagamit sa Vikings eh. Yung gumaganon-ganon na shield. Binuhat ko pa kung mabigat. Alam mo yun, parang sila hindi na rin nila alam kung anong ginagawa nila dito. Actually, At tandaan mo, may mga pamilya ito, ha? Actually, sinabi kanina ni Atty. Torion na parang sobrang stupidity yung ginagawa nila ngayon. Eh parang binigyan na nga sila ng graceful exit na sana, naging excuse na lang yung religious event ngayon para at least mag-disperse na sila at i-vacate na nila yung compound. Pero hindi naman daw nila ginawa. Eh kasi po ma'am, ano yan eh, yan ang tinatawag na ego. Ego na ho ng mga boss nila. Hindi, yung alam mo yung boss nila na alam na nilang talo na sila sa laban na to. Pero hindi kami papatalo. Hindi kami, lalabang kami hanggang kaluluduluhan. Hanggang may mangyaring makakabawi kami. Kasi, yung nangyari kagabi na nakapasok si BP Sara dito at nagsalita, ay isang malaking sampal ho yun sa mga pinuno ng PNP. At kasi tandaan ninyo, that would be a confrontation kung sakasakali. Mantakin mo, papasok, pipigilan mo. Eh, hindi nila napigilan. So, alam mong nasagasaan yung ego nila na gano'n. Kaya ngayon, pinapakita nila yung puwersa nila. Kasi baka may pumunta, wala na hong pupunta, relax ho kayo. Kasi siguro binabantayan nila dahil nagkakasaya-saya pa kayo dito dahil nga po ay anniversary ninyo. Eh, ang balita natin sa anniversary nyo, 1-week celebration nito, di ba? So siguro, kaya nila parang sinasabi na, hindi, pabantayan na kami. Ganun nga to. Wala, tapos na. Nagsalta na si BP, wala na mas mataas sa kanya na pupunta dito at wala namang rally dito. Ewan ko, wala talagang yabang na lang po talaga. Ego na lang po talaga. Kapartner Banat, balikan ko lang yung naging usapan kanina bago natin natawag yung report ni Miss Brenda, which is, nga pala, salamat kay Brenda sa kanyang balita. Hindi ko lang siya na-exo ng maayos. Anyway, kapartner, ano yung masasabi niyo po doon sa mga nakikibahagi sa propaganda, yung mga dating opisyal ng gobyerno na posibleng tumakbo sa halalan sa 2025, may mga nagsasabi kasi sa kanila na spoiled brat daw si BP Sara, tapos may mga survey firms ngayon na pinalalabas nila na bumaba yung ratings ni BP Sara at tumaas naman ang kay Marcos Jr. Alam mo, sanay talaga sila sa propaganda. Alam nyo, nung panahon pa lang ng panahon pa lang ng kampanya, isa yan sa ginamit nila, propaganda, fake news. Sila ho talaga ang masasabi nating nagpapakalat po ng fake news. Remember, nanalo ang Marcos administration. Why? Talano Gold. Bakit nanalo ang administration? Golden Age.
Naalala niyo yan? Yung 1:1 dollar na pinalalabas nila. Pag nanalo si Marcos, mababayaran ng utang. Puro fake news ang pinakalat nila nung panahon na yun. Magaling sila sa propaganda. If meron man silang kagalingan, ay yung anloko ng tao. Ano nila, expertise niyan. O ano expertise pa nila? Yung magpaawa si Marcos, hindi sumagot, di ba? Alam niyo naman yan eh. Kasi nung panahon ng debate, alam niyo, kayo lang ang nag-host, kayo lang ang pinayagan niya, di ba? O alam niyo yung, hindi kasi kinakawawa ako. Ganun ang style ng mga Marcos eh. So hanggang ngayon, ganyan ang ini-style nila eh. Pinalalabas talaga nila yung mga fake news na dinala pa nila yung mga media dito kuno. Tapos sasabihin, nagkakaroon dito ng kuhan, pinapasok na nga, pinayagan na ng KOJC, and yet, fake news pa rin ang pinalalabas. Magtakin mo, wala sa daming magagaling na batikang mga journalist ng mga iba't ibang istasyon, walang nag-follow up noong sinabi ni Marcos na walang sandata, walang baril ang mga pulis dito. Walang nagbalita at nagsabing meron. Mamantakin mo yun parang, SMNI lang. Talagang, yun mo makikita mo na anong tawag sa kanila? Bayaran talaga. Diba? Yung balita na lang na yung lumalabas, yung kumakalat, yung kay Gretchen, di ba? Ay, sorry, hindi pala Gretchen. Sino ba yun? Yung isang news journalist din sa isang istasyon? Hindi, si Hope. Ayun, si Gretchen Ho. Yun, si Gretchen Ho, di ba? Yeah. Doon, yung sinasabi niya na, wag tayo dito, alanganin tayo, may TPO na. Doon makikita mo, kasi tinatanong ng iba, ano ba kwento noon? Kasi putol di ba? Ano ba kwento noon? Yun na nga difference between the mainstream media and the vloggers. Ang vloggers, walang putol pag nagbalita. Di ba? Kami, pag nag-live kami, live talaga. What you see, yun na nangyayari. Hindi namin kinakat, ito sasabihin mo, ito sasabihin mo, ito sasabihin mo, ito. Walang ganun. Talagang on the spot, video tayo, ito, wala natatakpan. Sila, pag medyo alanganin na, cut natin yan. Huwag natin tuloy yan, kasi sasabi tayo dyan. May ganun sila eh. Doon pala makikita mo na talagang meron silang script. Yun itong gagawin natin, palalabasin natin, violente yung KOJC, papalabasin natin ganitong mga taga-SMNI. Ganun sila eh. Diba? Pero, sorry, pero may social media. Merong social media na nagbabalita sa inyo. Hindi lang mga banateros to pati yung mga membro ninyo, kaliwat kanan ng video na hawak. Kaya nga alam mo, ito, cellphone ang ating weapon. Wala na tayong ibang weapon kung hindi yung panalangin at ang cellphone natin. Totoo. Kaya lagi tayong handa. Pag may nakita tayo, video kagad natin. Wag kasi, alam mo, yan na nga lang. At wag ho kayong papayag at sasabihin sa inyo, bawal i-video yan. Hindi ho bawal. Bakit? Private property to. Property nyo ito. Sa inyo ho ito. So hindi kayo matakot na i-video yung mga nangyayari. Di ba? Pagaling, sindakan na lang po yan Yan ang kanina nung nagbibideo ako, ginulat ko yung mga pulis sa katedral Ang ginawa ko, talagang tinutok ko palapit na ako, pinasok, sabi ko, bibidyo ko kayo papasok ako sa loob Biglang nagtaasan yung shield. Kasi sinarado nila makikita sa live ko po yun. Para masarado nila at hindi ko masilip yung loob, di ba? Yung sinasabi nilang wala daw command post. Gusto ko kasi silipin ginulat ko. Kunwari binabati ko lang sila. Di ba? Kamusta kayo? Pakita ko lang biglang nagtaasan yung shield Ganun po sila. Yan sabi ko sa inyo, ito ang ating ito ang people power natin, itong cellphone. Yan ang sandata natin. At saka siguro yung mga media, yung mainstream media, may reservation sila doon sa kanilang pagbabalita kasi nandun yung takot na baka sila yung susunod na ipapasara. Kasi nga tayong SMNI na full support sa administrasyon, ito yung sinapit natin from the Marcos government. Ako ito lang ilinawin ko lang po hindi ho natin dito kalaban ang lahat ng pulis. Ulitin ko, maraming matitinong pulis tayong kababayan dyan. Maraming pulis dito ang nakikita at napapanood nila itong nangyayari sa KOJC at hindi na sila pabor sa kanilang mga kabaro o mga katropa. Kami yung matitinong pulis, lalo na yung kaibigan ko dyan sa BGC na si Major Donato, napakabuti ng tao niya yan. Mabubuti yung mga pulis na nasaan. Pero wala sinisira
ng iilan, particular na si Marbil at itong si Torre at syempre itong bagong pumapapil sa kanila na gusto ata umangat-angat ang posisyon si Colonel Patay. Mukhang gustong umangat ang posisyon itong mamang to kaya bida-bida din minsan yan ang sumisira sa imahe ng kapulisan. 'Di ba? Yan ang sumisira po. So sana kayong mga pulis na matitino pa magising-gising na po kayo. It's time for you to take a stand. And really, yung inyong trabaho na protect and serve, yun ang inyong sa taong bayan.